So dahil sa mga nag-request sa amin na gumawa ng video regarding sa difference working as a nurse sa US versus dito sa UK, this video is for you. We will discuss according to sa work pattern, sa lifestyle, benefits, and yung Tanong ng lahat. yung tanong ng lahat, yung salary reveal. I'll represent UK. Okay. Ako, I'll represent US kasi tinanong ko yung mga friends ko na nandun na and yung mga previous colleagues ko na from the UK pumunta ng US. So, tinanong ko sila kung ano yung pagkakaiba ng nursing dito sa UK versus sa US. Okay, so work patterns. So, in the US, you have 36 hours per week. And sabi nila, they can wear their own scrubs, they can wear their own shoes. And yung mga nakikita ko sa mga Instagram, sa mga TikTok, usually yung mga nurses doon, meron silang stethoscope at meron silang own radio. Sabi nila, they can just determine kung ano yung role mo kasi yung mga ID nila, they have their role. If you're a doctor, if you're a nurse. So kahit naka-scrubs kayong lahat, they can still tell kung ano yung role mo. Yung nurse-patient ratio, it's 1:4 or 1:6. I think it depends on the state. Tapos sa area, kung sa ITU ka or sa mga special area. Compared naman sa working pattern dito sa UK, we do 37.5 hours per week and then pwede kang mag-additional 20 hours as an overtime. Nagsusuot naman kami dito ng scrubs pero sa mga special areas lang. Let's say for example sa emergency department, intensive care unit, or di kaya sa mga theater. Sa inpatient, we wear what we call as tunic uniform. So yung tunic na uniform namin, usually we can wear a dress or yung mga tunic uniform kasi it helps with infection control kasi makakapal yung tela nila. Makapal yung tela nila. Oo. Regarding naman sa nurse-patient ratio dito, meron talagang national guideline. I think sa nabasa ko, it's 1 nurse to 8 patient. Pero depende yan kung saan area ka nag-work. Talaga yan sa trust at depende din sa acuity ng ward at skill mix. So lifestyle dito sa UK, yung pinaka giveaway talaga dito dahil nga nandito tayo sa Europe. So United Kingdom is composed of 4 different countries. So pwede ka na makapag-travel doon, pwede ka makapag-travel ng Scotland, which is very scenic yung view talaga doon sa Scotland. You can go to Wales and then Northern Ireland. No need ka na mga visa dito. So those are different countries. And at the same time, since nandito na tayo sa Europe, malapit lang, kapitbahay lang natin yung mga European countries. Yung mga, alam mo yung mga pinapangarap natin ng mga lugar puntahan. Actually, it's only 2 hours travel by plane kung pupunta ka ng Italy. Oo. Diba? Yung Paris, Spain, Switzerland. So actually, malapit lang talaga dito. And to tell you the truth, mas mura kung mag-travel ka sa Europe compared kung uuwi ka ng Pilipinas. So, yun nga lang, pag wala ka pang passport dito, then you need to apply for a Schengen visa. So bibigyan ka ng, pag swerte, bigyan ka ng 1 year or 6 months and then you can travel anytime you want as long as valid pa yung visa mo. In terms of lifestyle, so unang-una, in the US, you can actually travel around sa 50 states nila. And most of my friends na kakilala ko doon, kung mahilig ka sa mga luxury items, mas madali mo siyang mabibili pag nandun ka sa US. Siguro yun talaga yung ginagawa nilang reward, travel, tsaka yung mga shopping. And sabi nila na driving is a necessity na even if you go to your workplace, sa gym, sa kung saan ka pupunta, mag-grocery ka, kailangan mo talaga ng sasakyan. And yung mga taong naglalakad doon, parang nagtataka sila, bakit sila naglalakad? Oo. They say na pag nandun ka sa US, you really have to work, and work. Kasi siguro busy lahat yung tao doon, no? Fast-paced yung lifestyle nila. So, yung ibang kakilala ko, they have 2 jobs, parang galing sila ng isang facility and after matapos yung shift na yon, pupunta sila sa isang part-time job. Yung mga tao dito has a very active lifestyle. Mas prefer nila yung maglakad, mag-cycle to work. Pero kung malayo ka naman, yun na, meron silang may mga sasakyan. Madami naman dito mga buses kasi maganda naman dito yung transportation system dito sa UK. Aside from mga buses, pwede din yung mga trains. Pero most
mostly na mga taong nakikita namin is naglalakad or nagsacycle papuntang work. Even ngayong mga consultant natin dito, di ba? Oo, yung mga Nagbabike consultant sila. namin nagbabike. Mm. Tapos minsan nagja-jogging sila papunta ng work, tapos maliligo dun sa work at papasok. Mm-mm. Oo. Yun nga, part ng lifestyle nila dito, yung very active. On top of that, yung pinaka-proud talaga yung United Kingdom, at masasabi naman to ng kahit na sinong pumunta dito at nagtrabaho dito, na meron talaga ditong tinatawag na Oo. work-life balance. Nagfo-focus talaga sila doon sa work-life balance. Ayaw nila yung masyado kang nag-overtime. Minsan nga, yung manager mo na yung tatanggalin yung mga binook mong overtime. Kasi minsan sobra na talaga yung overtime. Oo. So sila na mismo yung magtatanggal ng mga shift mo. Magugulat ka na lang na, ala, supposed to be magbabangk ako ngayon, ba't natanggal? Tinanggal na ng manager mo dahil nga ma-overfatigue ka na. Oo. So they value yung physical health, yung well-being mo. Tama. Very supportive yung environment. Tama. And meron tayo ditong parang occupational health who can support all staff. Break time mo, kailangan mag-break ka. Oo. Pipilitin ka talaga nilang mag-break. Hindi pwedeng dahil busy ka, hindi ka muna magbe-break. Mamaya ka na lang magbe-break or nakakalimutan mo na mag-break. Focus talaga nila dito, is importante talaga sa kanila dito na magbe-break ka. If you're still busy, then you can just delegate or ipasa mo muna sa iba. Usually yung nurse in charge magti-take over sa mga pending na mga jobs mo. Oo, Yun ang that's napansin right. ko dito. Oo. And at the same time, wala din ditong biometrics. Wala ditong time in, time out. So, we just have to make sure na, kailangan nating i-respect yung time ng iba. So, kailangan You come on time. you come on Oo. time. Mga benefits dito sa UK working as a registered nurse. So, yung pinakauna is meron tayong mga 28 days na annual leave. Yung annual leave na yan, nag-i-increase yan depende sa number of years na nagtrabaho ka dito sa UK. Pero starting talaga is 28 days. On top of that, meron din tinatawag sila dito mga bank holidays na nagre-range between 8 to 10 days per year. So actually, we have another video about all the benefits pag nagtatrabaho ka sa NHS, and you can check that out here. It's 5 facts about the NHS. So on top dyan sa mga annual leaves, pag pumunta ka dito as a nurse, you can bring your immediate family right away, yung spouse mo and then yung mga kids mo as under your visa. So mga dependent visa sila. Yun nga lang, hindi mo pwedeng madala dito yung mga parents mo. Although you can, yung mga siblings mo, yung parents mo as a tourist visa, which is a maximum of 6 months lang sila pwede mag-stay dito. Then if they want to stay for another 6 months, I think they just have to go out of the country and then come back again as another tourist visa, or maybe you can extend. Yung pagkakaalam ko sa US, they have their 401k na parang retirement plan. They also have paid time off, mga average 17 to 26 paid time off. Depende yun kung how many years ka na nagtatrabaho doon sa facility, and depende din sa area or state, siguro yung PTO mo. Yung pinaka-importante na benefit is actually you are allowed to bring your family over. Pagdating mo doon, you will be given a green card na. Then after 5 years, you can apply for US citizenship. Pag citizen ka na sa US, and then I think that's the time you can, if you want to bring your family over, yung mga kapatid mo or yung parents mo, I think you can now petition them. You can be together, kasama mo yung parents mo, yung mga kapatid mo. Parang ganun yung malaking benefit na binibigay ng US. We're not really sure lang kung how long it will take pag-process, kung dadalhin mo doon yung parents mo or yung mga kapatid mo. Kasi although dito sa UK, sinasabi nga ng lahat na malaki yung tax, lahat ng nagtatrabaho dito is tinataksan, but then at the end of the day, nakikita naman talaga yung result, which is yung pinakamaganda is 100% free yung healthcare dito. No need ka na ng mga insurances, personal insurances, just in case magkasakit ka. Kasi dito, punta ka lang ng hospital, then you will be treated right away kung kailangan. And then wala kang babayaran, as in 100% free. I think both countries, very supportive sila sa nursing progression. So if you really want to progress in your nursing career, in the UK marami tayong specialization, and in the US as well, parang meron tayong further studies. So depende na lang sa sa'yo yan kung ano talaga yung gusto mo. Yeah. In the long run. Yung pinaka-last is, of course, yung salary reveal. Sige. So, pinakahintay ng lahat. And yung salary reveal, of course, definitely, the USA pays
a lot better. Okay, so No questions asked. oo, no questions about that. Oo. Kasi nursing in the USA is considered as one of the high-paying jobs. Nasa 50 per hour yung rate nila, and depende pa yan sa state, sa area, and kung agency or kung non-agency ka, sometimes, depende din sa experience mo, pwede kang bigyan ng rate ng 80 to 100 per hour. Compared naman dito sa UK, meron tayong mga specific salary, depende kung nasa anong band ka. Kasi yung nurses dito is by banding. So meron tayong band 5, yun yung mga starting band 5 nurses, band 6, band 7, band 8. So yung mga band 5, yun yung talaga yung starting registered nurses dito. And then meron tayong salary range in every band. If you already have experience dun sa ibang country or sa parang 10 years na yung experience mo as a nurse, you can actually negotiate na yung offer mo is dun na sa top band 5 para hindi ka na dun sa entry level ng band 5. Kasi if you start from the entry level, yung pinaka basic na yung starting salary ng band 5, you will have to spend 5 years before mo maabot yung top na band 5 salary. And then once nasa top band 5 salary ka na, the only way for you to increase your salary is to apply for a higher band, which is band 6. And then during band 6 naman, it will take another 5 years bago mo maabot yung top band 6 unless mag-apply ka ng band 7. May mga kakilala kami na nag-work sa US and then lumipat ng UK, meron din kami mga nag-work dito, and then andun na sila ngayon sa US. So I think it depends sa kung ano yung gusto mo. Oo, true. So kung ano talaga yung gusto mo, yun yung gawin mo. And so we hope na yung mga information na shinare namin today will help you decide kung saan ka pupunta, either sa US or sa UK. Kasi at the end of the day, yung gusto mo, it should be consistent dun sa mga priorities mo, dun sa motivation mo, and more importantly, dun sa circumstances mo. Thank you nga pala for watching this video, and sa lahat ng mga subscribers namin, yung mga nag-comment, mga nag-like, thank you so much. Thank you so much. Yung mga ginawa ng mga ibang colleagues namin. So, nandito muna sila, and while sila nandito, they were taking their exams. Yung after 2 to 3 years, lumilipat na din sila sa US. Oo. So ano ba yung ibig sabihin nito?